nasa isip lamang. Sa kasaysayan ng daigdig, maikli pa lamang ang pamamalagi ng mga tao. Sa kaunting panahon, mabilis tayong magdulot ng malaking pagbabago. Katunayan, kasabay ng pandaigdigang revolusyon sa pangangalakal noong 1880, tumaas ng 0.8 degrees Celsius ang temperatura ng mundo. Ang dahilan? Kumapal ang depositong hamog, methane, carbon dioxide, at nitrous oxide sa ozone layer na bumabalot sa mundo. Ang mga greenhouse gases ay pumipigil sa pagsingaw ng init. Patungong kalawakan, nakukulob ang sanlibutan. Natutunaw ang nyebe at yelo sa Antarctica at sa malalamig na bahagi ng mundo. Ang epekto, tumataas ang level ng tubig sa karagatan. Matindi at mahabang tag-ulan o La Nina na nagdudulot ng pagbaha. Matindi at mahabang tagtuyot o El Nino na nagdudulot naman ng waves at sunog. Maliban pa dito, dumadagsa ang bilang at bumabagsik ang mga bagyo. Dr. Rex Cruz ay nag-aral hinggil sa pagbabago ng panahon. Climate change is linked to other environmental issues such as biodiversity, forestry, land degradation, air quality, and even water. These are environmental issues that we are concerned about, and yet what climate change is going to do with this is to aggravate the problems that we're already facing in these areas of concerns. When we talk of the impacts of climate change on human and natural systems, there are two pathways by which this happens. One is the direct way, where an increase in temperature can directly impact on the human system or the natural system, where the organisms or where individuals respond directly to increasing temperature. Whereas when temperature increases, for instance, cause changes in soil or changes in land and water, then this will have a corresponding impacts on the human and on the natural systems. Ang pagbabago ng klima ay direktang magkaugnay sa populasyon at karapatang pantao. Tinatayang mas malubhang maapektuhan ang mga mahihirap na bansa, mahihirap na probinsya, mahihirap na pamilya. Mabigat ang epekto nito sa pagsasaka, mapaminsalang peste at sakit sa pananim. Lalala ang problema sa produksyon ng pagkain, kung saan umaasa ang higit na nakararami sa mga mahihirap. Lumiliit ang lupang sakahan at lupang matitirhan, samantalang lumulobo ang populasyon. Mabigat at mabagal ang dagok sa mga kababaihan, kabataan, sa mga matatanda, at sa mga katutubo. May 190 kilometro ang layo ng Butolan, Zambales sa Maynila at mga 15 kilometro sa Kapitolyo ng Iba. Ang baybayin ay isa sa mga critical na habitat ng mga pawikan sa Pilipinas. Mayaman ang mga lupaing sakahan na dinidilig ng ilog, bukaw at mga sapa. 8 taong makalipas ang pagputok ng Pinatubo. Mga 17 taon matapos itayo ang dike. Bumulwak ang dike sa Butolan noong Agosto 2009 nang humampas ang maulang bagyong Kiko. Rumagasa ang dumadagundong na ulan at lahat sa mga sakahan, sa mga bahayan, at nag-animong ilog ang mga kalsada. Walang pinatawad, mayaman man o mahirap, buhay at patay. Ang mga nawalan ng bahay ay inilikas sa mga temporary shelters sa mataas na bahagi ng Butolan.
Naghalo ang mga may kaya, mahirap, mga lokal na mamamayan, at mga katutubo. Tagsa ang relief, damit, kumot, kulambo, kape, asukal, delata, bigas, tubig inumin, at mga pansamantalang kusina at palikuran. Naunang humupa ang baha. Sumunod ang pagtumal ng mga natatanggap na tulong. Sumibol ang kahirapan. Ang pananim namin, hindi namin natikman yung kamuting kahoy at kamuting baging. May sakahan din kami sa pound food na pinang-aanihan namin ng mahigit 40 kaban. Ngayon itong nakaraan ay 10 kaban lang ang naanin namin, halos kulang pa nga sa utang, hanggang ngayon may utang pa kami. Sa ibang kabataan, ang kawalan at kahirapan ang nagtulak sa pagkakapariwara. Pumutok yung pinatubo. Wala nang hanap buhay yung mga tao. Pati yung tatay ko, yung sinasaka niya, tabunan lahat. Wala namang alam ng trabaho yung tatay ko, kundi yun lang. Kaya napilitan akong maghanap buhay. Kahit labag sa loob ko na pumasok sa beer house. Ako ang tumayong padre di pamilya sa amin. Di pa kami nakaka-recover nung pumutok ang pinatubo. Dahil sa hirap ng buhay. Dumating na naman yung baha, bumaha na naman. Wala na namang hanap buhay na pwedeng minom ng uminom sa gabi. Kahit lawag sa loob kung ganong trabaho dahil ang hirap. Tuwing Lunes, meron kaming smear para protection namin, para malaman namin kung may sakit kami. Pag lumalabas kami, kailangan namin gumamit ng kondom para hindi mabuntis, para hindi rin magkasakit kasi hindi kami gumamit nun. Yung kikitain namin, mapupunta lang lahat sa wala. Minsan, pagkakilala ko yung tao, hindi na rin ako gumagamit ng kondom. Gumagamit kami ng pills. Inom kami ng pills para hindi kami mabuntis.